Magandang araw mga kapolitika. Nako, Makinig kayo sa narito na naman po tayo sa ating bagong episode. Ang episode natin ngayon ay regular episode tayo mga kapolitika. Episode 25. Nasa episode 25 na ba tayo? Yes, episode 25 na yata ito mga kapolitika. O, baguhin lang natin ha. Episode 25. Oh. Napaka ganda po ng pag-uusapan natin ngayon, yung mga kabilang sa mga headlines sa araw na ito mga kapolitika. Nako mga kapolitika. Si FPRRD ay pinayagan ng ICC na huwag dumalo ng personal sa status conference. Aba. At isa pa sa mga headlines na napili natin ay si Atty. Harold Rospicio na sasampahan ng reklamo sa NBI matapos magtawag ng revolusyon. Nako, marami tayong pag-uusapan dyan mga kapolitika. At hiling na interim release ni PRRD muling ibinasura na naman ng ICC. Nako, nakakalungkot naman yan mga kapolitika. At palitan sa Senado, mangyayari na naman. Papalitan naman ba si Senate President Alan Peter Cayetano? Sino kaya ang ipapalit? Nako, mga kapolitika. Habang tayo po ay nagmumuni-muni, atin pong damdamin ang ating politika ngayong araw. Mga kapolitika, mayroon po tayong panibagong pag-aaralan ngayon. Nako. Atin nang ipagpapatuloy, aside sa mga headlines natin, pag-aaralan natin kung ano ba talaga yung sinasabi sa gawa ni Niccolo Machiavelli, ang father of modern political science. Yung kabuuan lang, i-highlight lang natin. Hindi natin pwedeng lahat pag-aralan or kunin lahat yun, At saka may mga komentaryo tayo paunti-unti dito sa mga legal na mga napapakinggan natin, at titingnan natin kung ano talaga yung punot dulo according sa mga balita. Nako, malaking issue din ngayon yung mga binabato sa mga mainstream media na mga bayarang media daw. Totoo ba yun? Nako, posisyon po ng ating channel ay huwag po basta-basta magbibigay ng mga ganong statement. Although these are maybe part of the propaganda of the vloggers, pero hindi natin sinasabi na yung mga vloggers ay naninira din, So, ito lang to, nasa neutral stance tayo. Ang pinapaliwanag natin dito kung ano yung attitude natin sa mga ganitong statements. Kasi, kung legal na basihan, ay ibang usapan yon, di ba? Kasi kung magsasabi ka ng mga bayaran, you need still further to prove that, di ba? Kahit sabihin mo pang obvious na yan, ganyan na yan, mahirap pa rin po yan, di ba? So, well, baby, ang may papayo natin is to not expose yourself. Di ba, mga kapolitika? Do you agree on that? Aba. Tingnan natin yung ating featured na ngayong araw. Nako, ito na mga kapolitika.
Tutok muna tayo dito. Nagsampa ng reklamong inciting to sedition ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC laban kay Reyna Mercedes Isabela Vice Mayor Jerril Harold Respicio. Kaugnay ito ng ini-upload niyang video sa kanyang social media account kung saan siya ay nasa akto umanong nanghihikayat. Okay, so dito makikita natin, pasensya na kayo mga kapolitika ha. Kasi kinakat natin minsan yung balita kasi nandiyan naman yan sa balita, no? Magbibigay siguro tayo dito ng konting reaction lang. Ito, abogado ito, si Reyna Mercedes, Vice President, Attorney Harold Respicio. At mukhang may mga pahayag yata siya na isasabit siya, no, sa kasong inciting to sedition. Aba, mga kapolitika, medyo mahirap yung ganong posisyon, no, yung inciting to sedition. Ako, napakahirap po nun, mga kapolitika. Kasi, syempre, ay yung pagbabatayan ng kaso ay nasa upload videos mo sa Facebook ba yung sinabi? Ako, mga kapolitika, ang masasabi po natin siguro is, no matter how of course ito, hindi ko naman ito sinasabi sa kay Attorney Harold Respicio. Ito yung sinasabi natin siguro sa mga kababayan natin na kung may binabala kayo na ganong uri ng we should not expose ourselves, mga kapolitika. Ito yung sinasabi natin na magdahan-dahan tayo kasi although we have the freedom of expression, we have the freedom of the press, limitado po yan kasi hindi lang naman po yun yung nag-iisang batas sa Constitution. And in fact, the Constitution is, of course, the binding law, the fundamental law of the land, but it also guarantees the creation of all other law to operate and of course to further the interest of the state, no, yung estado sa kabuuan. So when you speak of furtherance of the nag-English na tayo mga kapolitika. Kung sinabi mo na pagpapalawak pa doon sa interest ng estado ay syempre you need to qualify the state. So you need now to emphasize the elements of the state, diba? Ang elemento ng estado ay yung kalayaan or sovereignty at meron din tayong elemento ng estado, yung mga constituency or the people, and then yung isa pang elemento ng estado is the territory, and then yung isa pang elemento ng estado is the government, no? It's very important because the government, mga kapolitika, ito po ay nagbibigay sa atin ng security, and we also pay taxes, no? So we pay taxes so that we could have functioning government, and we of course, part of our freedom, we surrender it to the government or to the state in general. So that's why we are, as the people of that state, we are governed by the existing laws, no? So tayo rin naman ang nag-agree doon, no, when we promulgated the Constitution. Ako, mga kapolitika, ay ewan ko kung naintindihan nyo yun, ha? Pag-uusapan natin maya lamang po yung yung kabuuan pala kung ano yung nagpapaging father ng modern political science ni Niccolo Machiavelli. Nako, pinaunti-unti lang natin yung topic na ito, mga kapolitika, para maintindihan natin ito ba ay nagagamit ng ating mga political actors? Kasi ang main framework ng mga aklat ni Niccolo Machiavelli, yung highlight natin is the Prince and then yung Levi on discourses. Tama ba ako doon? Nako. Medyo umiba yung ko, ha? So we have discourses on Levi, no. So Levi, ano ba ito?
parang pagbubuwis ba yung nako, mamaya tatalakayin natin yan, ha, mga kapolitika. Don't get too excited or we'll still find. Nako, ano ba ang gagawin natin ngayon, ha? Ano na ba ang gagawin natin ngayon? Mga kapolitika, baka naiinip na yung iba. Diretso na tayo sa ating video. Pasensya na po kayo, tumagal po tayo, ha? Nalabanan ang pamahalaan. Willing ba kayong ibuwis ang inyong buhay para kay VP Sara Duterte? Dahil ako, willing akong ibuwis ang aking buhay. Gusto ko ang marinig ang sagot sa inyo. Handa ba kayo sa isang revolusyon? Ang masasabi siguro dito ng mga maka-VP Sara ay sabihin nila na inuunti-unti yung mga maka-Duterte. Siguro, ito wala tayo sa posisyon nila, no? So, hindi natin sinasabi na mali yung ginagawa ni Attorney Harold Respicio, kahit sabihin pa na may sasampang kaso. Anyway, that is just a case, no? Hindi naman natin kinukonsinti. Hindi natin sinasabi magpatuloy ka, Attorney Harold Respicio. Hindi, kasi yung stand natin na neutral, i-emphasize natin dito siguro, may mga konting advice lang tayo. Pero, these actions, bakit ganito ba yung statement siguro ni Attorney Harold Respicio? There are personal, motivating factors. Pwede natin masabing bakit niya hinikayat na willing ba kayo? Anong sabi niya dyan? Mag-revolusyon daw, no? Nako. So, pag ganun siguro yung binabanggit natin, we are exposing ourselves. Di ba, hindi naman tayo, yung batas naman sinasabi na walang, di ba, usapan natin, di ba, ignorance of the law excuses no one. So, not necessarily that you are ignorant of that law, pero maybe it slipped to your mind na pag sinabi mo yan, maaari kang makasuhan. Well, hindi natin sinasabi na tayo ay pumupuna, hindi po. Nako, baka ganun yung isipin. Huwag po kayong magagalit, mga kapolitika, mapadidiis man yan, mapadilaw man yan. Tayo po ay nagre-reactions mga ganitong pangyayari. At siyempre, ang sinasabi nila na trending ngayon yung tinatawag ng mga bayarang media, no? Parang napakadali na lang sabihin ngayon yan na hindi po tayo dapat mag-rush into conclusions. Although napiperceive na ng ating ibang mga vlogger na obvious daw, ganito, bias daw. Pero wag po natin sana lalahatin. At kahit na po obvious at kahit na bias, siguro, pwede kayong gumamit ng preno. Pwede rin, sige, bangga nyo na lang. Wala namang problema. Well, kanya-kanya po tayong stand, no? So, we just have to remember na ang ating mga ginagawang mga galaw, ginagawang mga aksyon, ito po ay may kaakibat na pananagutan. Kasi, hindi naman po tayo society of lawlessness. We are a society, a civilized one, a society of statesmanship, a society who is in existence together with these principles and rules and policies para magkaroon tayo ng tinatawag na organization, discipline, diba? Harmonious relationship. So, meron pa rin tayong freedom. Andun pa rin yun. Pero, may limitation, may boundary yung freedom natin. So, malaya tayo sa pagsasalita provided you will not violate corresponding law that will at least maybe serve as some sort of barrier to the freedom that you have in your speech. Diba? Kasi yung barrier mo dyan, siguro nakita ng mga abogado, hindi ang dami ng mga abogado doon sa kabila na revolution that is inciting to sedition. So siguro na nakaligtaan lang yan ni Attorney Harold Respicio. Nako, ano kaya ang tuloy na nga natin mga kapolitika? Nako. Tuloy na natin yan. Handa ba kayong
abay buwis ang buhay. Nako, pwede nga yun. No? Pero hindi natin sinasabing pwede, ha? Bahala doon yung magsasampa ng kaso, no? So tayo siguro nakita lang natin, no? How about yung mga nanonood? Ano po ba yung sa tingin nyo? Kasi tayo, hindi tayo pwede dito siguro basta, no? Basta, ano na tayo dito, ha? Relax lang tayo dito. Tingnan ulit natin. Ang reklamo ay inciting to sedition at inciting to rebellion in relation to Cybercrime Prevention Act. Okay, so inciting to sedition and inciting to rebellion. Kasi kung handa na ba kayo magbuwis ng buhay para, well, sa atin naman kasi, although hindi naman tayo din sinasabi natin na anti-Duterte tayo, hindi naman ganon. Pero sana ang sentro po ay hindi yung political actors, no? Pwedeng support tayo pero wag masyadong i-expose yung ganyan na may pagbubuwis na ng buhay. Siguro kung susupport tayo hanggang doon lang sa, 'di ba, pasok sa standard of the norms and morality and of course the existing laws, 'di ba? Kasi pag may mga gano'n na magbubuwis ng buhay, abay syempre parang naghahanap tayo ng batong ipupukpok. Hindi ko naman sinasabi na ito'y kasi baka naman may pa dyan, may lusot pa dyan si Attorney Harold Respicio. Hindi natin na yan masasabi kasi syempre ito ay mundong magulo, di ba? At nako, babanggitin pa nga mamaya natin kung aabot pa tayo sa oras. Si Niccolo Machiavelli, ano ba talaga yung yung relevance niya sa panahon natin ngayon, yung kanyang gawa? Nako, mahabang usapan yan, pero tuloy muna tayo. Ayon kay CICC Executive Director Undersecretary Renato Aboy Paraiso, hindi nararapat na gamitin ng social media para manghikayat ng pag-aaklas laban sa pamahalaan. Uulitin mo namin, hindi ito hakbang para sikilin ang malayang karapatan ng ating mga kababayan sa kanilang pamamahayag at paglalabas na sa loobin. Ito yung ang threshold ho nito pag lumagpas na yung rights nila of expression and diba? So, parang yun na rin yung sinasabi natin, diba, mga kapolitika? Well, kasi yan, mga kapolitika? There are cases na, we need to examine, we need to reflect, diba, sa mga pwede nating gawing mga hakbang. Pero hindi po natin sinasabi na nagkakamali si Atty. Respicio. Sasampahan pa lang naman siya ng kaso, no? Ang atin lang dito sa ating mga kababayan, diba? So, hindi natin yan masasabi kasi syempre, ang ibang pananaw kasi dyan ay nako naman, di ba? Pwede na! Ang pananaw kasi ng iba, hindi, okay yan, okay ang ginagawa na ganyan. Okay. Now, basta. crosses the boundaries of, inciting to sedition, inciting to rebellion, yung mga cybercrimes na ho natin. Bye. Next video tayo, mga kapolitika. Nako naman. Tingnan natin kung ano ito. National Criminal Court o ICC ng isang kautusan. Naglabas ang Trial Chamber 3 ng International Criminal Court o ICC ng isang kautusan kahapon para sa kauna-unahang status conference sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang nasabing pagdinig ay gaganapin sa May 27, 2026 sa The Hague, Netherlands. Dito inaasahang pag-uusapan ang agenda bilang paghahanda ng inaasahang formal na paglilitis sa dating presidente. Pinayagan ng Chamber ang kahilingan ni FPRRD na huwag nang dumalo ng personal sa status conference. Ayon sa kanyang kampo, buo ang tiwala ng dating Pangulo sa kanyang legal team na haharap sa mga administratibong usapin ng kaso. Kinumpirma ng korte ang paghirang kina Mr. Peter Haynes bilang counsel at Ms. Kate Gibson bilang associate counsel para kay Duterte matapos payagan ang pag-atras ng kanyang mga dating abogado sa pangunguna ni Nicholas Kaufman.
Kabilang sa mga tatalakayin sa May 27 ang posibleng petsa sa pagsisimula ng paglilitis o trial. Ang dami ng mga saksing ihaharap ng prosekusyon, mga wikang gagamitin sa korte at ang mga protocol para sa mga proteksyon Ako, mga partisipasyon ng mga biktima sa kaso. Samantala, tinanggihan ng korte ang hiling ng legal representative ng mga biktima na si Gilbert Andres na dumalo sa pamamagitan ng remote video link dahil sa mga isyu sa seguridad ng koneksyon para sa mga private session. Ang status conference ay tinakdang maging bukas sa publiko, ngunit maaaring magsagawa ng mga pribadong sesyon ang korte kung kakailanganing talakayin ang mga sensitibong impormasyon tungkol sa mga seguridad ng mga saksi. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. ako. Meron pong dyan, bagong abogado na pala si FBR, former President Rodrigo Roa Duterte. And then, parang pag tatanong siguro natin kasi there are allegations or there are reports according kay former Spock Sari Roque na frequent na daw na natutumba-tumba si former President Rodrigo Roa Duterte. So, ito ay parang kinukonfirm yata din ng ibang vloggers or kinukontent nila na ganyan-ganyan daw na baka daw hindi niya kaya yung sinatawag na full-blown trial, no? So, well, mga kapolitika, isingit na ba natin o pasadahan pa natin yung isang headline natin? O pasadahan natin yung isang headline, maiksi lang naman yun. Oh. Okay, this one, ito na ba yun? Mananatili pa rin sa International Criminal Court o ICC Detention Facility si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands matapos ibasura ang kanyang hiling na interim release. Nakasaad sa desisyon. Okay. So, kaugnay ito sa kanyang ICC na pagpayag na hindi siya dumalo pero hindi naman siya pinayagan. Siya ay hindi siya pinayagan na siya ay ma-release, no? Kasi ang nila dyan, yun na nga, natutumba na, so kailangang alagaan, so dapat pasamantala, yun yung interim release yata, di ba, mga kapolitika? Nako, hindi pala pinayagan, pero pinayagan siya, di ba? Pinayagan siya na di makadalo, pero hindi siya pinayagan na mag-interim release. Nako. ng ICC Trial Chamber 3, hindi sapat na dahilan ang katandaan at karamdaman ng dating Pangulo upang siya ay palayain dahil patuloy naman ang pagbabantay ng ICC Registry sa kanyang selda bilang isang may edad na detainee. Ang patuloy namang pagtanggi ni FPRRD sa pagkilala sa jurisdiksyon ng ICC sa kanyang kaso ay nagpapakita umano na posibleng hindi ito susunod sa mga itatakdang mga panuntunan kung sakaling ipagkakaloob sa kanya ang pansamantalang kalayaan. Dahil dito, mas malaki pa rin umano ang posibilidad na tumakas ang dating Pangulo lalo na't malawak ang kanyang koneksyon at marami ang kanyang mga taga-suporta. Parang, naging pa yata yung one. parang naging issue pa yata yung kanyang mga taga-suporta. Imbis na nakatulong, parang hindi yata nakatulong. Kasi siguro kung wala siyang mga supporters, baka sabihin ng korte, walang impluensya, sige, meron siyang pansamantalang kalayaan, mayroon siyang interim release. Pero hindi natin masasabi kasi nag-react lang naman tayo ayon sa balita. We're not telling here to establish na a particular facts na maniwala kayo. Walang kwentang usapan lang ito, mga kapolitika. Mga kapolitika, nako. Ang bigat ng mga headlines na yun. Ano kaya yung ating scoop ngayong araw na ito? Meron pa pala tayo, Nako. Sige. Isa pa. Pasadahan pa na. Bago tayo pumunta doon sa ipanghuli na natin,
kung interesado yung ibang mga mga listeners, baka interesado sila, bahala sila, di ba mga kapolitika? Sige, next video tayo. Ito. Ako, ito, matindi ito, mga kapolitika. Aba. Ay, ito. Ito, matindi ito. Merong mga calls for your resignation after what happened. Binabatikos po yung pag-alis ni Senator Bato, the shooting incident, and si Director Matibag also said you should be held accountable. Your reaction to all these? Okay. Hindi pa naman ako SP, pinagre-resign na ako eh. Buong buhay ko naman ganun eh, 'di ba? So certain people are called for the job. So even before I took office as Senate President, tinanong ko sa 12 bakit ako? And may reason kung bakit ako. Maybe because I was there during the time of crisis. You remember, nung pandemic, nag-break ang Senate, di ba? Ang House, mas marami kami. Gusto nila mag-break kami. Sabi ko, hindi pwede. Kailangan makita nila may gobyerno. Konti na lang siguro tayo dito. I don't blame naman yung mga nag-suggest sa akin Wednesday night na wala daw pasok the next day, Thursday, at i-cancel lahat. Sabi ko, hindi pwede. Kailangan makita nila may gobyerno dito. So, ang message ko sa NBI, hindi nyo natibag ang Senado. Under Alan Cayetano, hindi nyo natibag ang Senado. So, kung sino man, if I continue or may papalit sa akin, okay? Ulitin ko ha, during my watch, hindi nyo natibag ang Senado. Now, kung if I remain or kung papalitan ako, sana hindi matibag ang Senado. The Senate is a target, di ba? Because we are the last line of defense sa pagdating ng hindi impartial na impeachment. Well, in all fairness, kay Senate President Alan Peter Cayetano, siguro parang ginawa naman niya yung lahat para manindigan sa institusyon na kinabibilangan niya. Only that, politics is politics, di ba? Siyempre, ito, sa observation lang naman natin to. Naman, mga kapolitika, no? Parang yung iba kasing minority black, di ba? So, siyempre, manipis lang sila dyan, 13. Sa kabila naman ay, ilan ba yung kabila? 11 yata, no? 11. So, kung manipis lang sila, kaya umuugo ngayon yung balita na baka palitan daw si Senate President. Ano ba katotoo yun, mga kapolitika? Papalitan nga ba si Senate President Alan Peter Cayetano? At saka, ang isyong ito yata ay medyo, medyo tumatagal, no? At saka, merong merong mga tanong sa mga media na ganito, parang pinapalala nila yung tinatanong minsan si NBI Director Melvin Matibag na dapat daw, Director, ikaw dapat yung suspindihin kasi ikaw daw yung bakit daw si Sergeant at Arms Mao plus ka yung mga ganong tanong, di ba? So, hindi natin alam eh. Bakit kasi siyempre sa observation parang pinapalala, di ba, kung sa mga ganong tanungan. Ako, mga kapolitika. Balik tayo muna kay Senate President SP Alan. We're the last line of defense sa budget. We're the last line of defense sa charter change. We're the last line of defense sa kung merong gustong yumurak o sumira sa ating democracy. I'm not saying we, the Senate, but leadership matters. Di ba? So, dun sa nagsasabing take responsibility, kayo pumasok dito, kayo na maril tapos kami pagre-resignin nyo. Dapat kayo mag-resign. Di ba? Pati yung mga ibang nagsasabing take responsibility for the shooting here. I take responsibility for my reaction. Di ba? So, kung mamato ako dito, batuhin nyo ako pabalik, kayo magre-resign. Ako na mato The one who takes, you take responsibility for your action. So I will take responsibility for my reaction, how I handled everything. But I cannot take responsibility for them shooting at us. Confirmed na, may gunpowder yung hinuli. Sa loob ng Senado hinuli yun, ha? Until
this time, may nagsasabi sa Pangulo na ang NBI daw nasa GSIS, wala daw dito sa loob, at hindi daw nagpaputok. So makikita mo, there's a lying all over, going around. If they can lie with that simple thing, di ba? So sabi ko nga sa grupo namin, guys, hindi pwedeng maging general rule yung ginawa ng NBI. Tinetesting nila yung Senado. Unfortunately, dati, maraming nag-i-invoke dun sa spirit ni Salonga, Well, ito siguro, pwedeng may point dito si Senate President Alan Peter Cayetano. Hindi natin sinasabing may point talaga siya. Kasi siyempre, tayo ay nasa gitna lamang mga kapolitika. No? Hindi natin pwedeng sabihin may point talaga siya. No? Bababay. Palaban yung statement ni Senate President Alan Peter Cayetano, and we respect that kasi nga alam niyo po mga kapolitika, ito seryosong bagay, no? Seryosong bagay ito, ha, mga kapolitika. Ang ano kasi, ang ating presidential form of government, babalik tayo dun sa presidential form of government. Ito po ay nahahati sa tatlong sangay. Co-equal branch po ng legislative, yung ating executive. Although the president is the highest official of the land, pero ang pinamumunuan po niyang executive, kapantay lang po ang kapangyarihan niyan sa legislative. Dito naman sa legislative, meron pang further check and balance dyan. Kasi makapangyarihan sila kasi sila yung humahawak ng police power ng Estado sa pamamagitan ng paggawa ng mga batas. So, meron yan silang counterpart sa House of Senate, doon naman sa lower house or House of Representative. But, granting na dalawang bahay sila, no? Still, the Senate belongs to the legislative branch of the government. And the Constitution harmonized the three branches of government, but di yan siguro masasabi natin na talagang hindi sila magkakabanggaan kasi ang ano nga niya ng design is check and balance. Yung abuso ng isang branch, i-check ng isang branch at i-check pa ng isang branch kasi tatlo sila. Kaya nga, sometimes when there is, diba, a problem, idinudulog sa Korte Suprema. Ang Korte Suprema is the court of last resort na pwedeng magresolba ng mga kaganapan na may isyung constitutional sa ating bansa. No? Nakikita kong medyo mahina po yung ating volume. Tama ba ako? Ako, mga kapolitika, pasensya na po kayo, ha? Hindi po natin, kasi yung mic natin, pag binagano natin, humihina, syempre, di ba? So, ngayon, ang issue natin sana dito, kasi maubusan na tayo ng oras, we are on a regular episode, no? So, bawal kasi tayo sumobra sa itinatakdang oras. Sige, ganito na lang. Ano ko muna yung kabuuan lang muna ni Niccolo Machiavelli. Ano ba talaga yung kanyang design? So, yung kanyang design, si Niccolo Machiavelli, puntahan natin yung concept niya ng kapangyarihan muna, no? Para ito, kukunin natin sa medyo mahirap para mamaya madali na lang. Isang 5 minuto na lang. So, ang kanyang concept ng kapangyarihan, mga kapolitika, dalawang daw yan, yung kapangyarihan, parang dalawang landas, no? Yung virtue na tinatawag at saka yung fortuna, no? So, yung virtue, ito yung skill, ito yung execution. Ito namang fortuna, ito yung daan patungo, itong daan ng kapangyarihan na ito ay patungo sa luck and circumstance, di ba? Yung circumstances, yung inyong luck or yung kung gaano ka kaswerte, ganon.
Mahirap naman yata intindihin yan. Reaction page politika. Ano bang mga... So, dito sa skill, yung virtue na tinatawag, sa daang ito ng kapangyarihan, mayroon tayong dalawa. Ha? Dalawa. Una is the lion, yung leon. Yung leon, gumagamit yan ng brute force, di ba? So, pwede natin gawing halimbawa dito. Ito halimbawa lang ito, ha? Mga kapolito, huwag kayong maniniwala, hindi ito totoo. Halimbawa lang ito. Yung ginawa ni General Torre doon sa pag-aresto kay PRRD, pwedeng brute force yun, ha? And then, meron tayong the facts or the cunning or deceit, no? So, itong mga allegations na ngayon ng mga DDS vlogger na sinasabi nila na may mga bias na mga bayarang mainstream media, that is part of the cunningness of the leader. No? Pwede niyang gamitin yon. So, in short, dito sa virtues, mga kapolitika, itong virtues na ito ay ang ibig sabihin niyan, 'di ba? Ang ating batas hindi siya pwedeng kumuha ng prutas na galing sa nakakalasong puno, 'di ba? Or the means does not justify the end. Or the end must justify the means. Nako, mahirap pa. So dito naman sa brute force, 'di ba? Dito pala sa the facts or the cunning or deceit. Pag sinabi mong deceit, panlilin lang. Kahit na pala mali, 'di ba? Pero ang magiging outcome is mapipreserve mo yung kapangyarihan. 'Di ba? We're talking here of the concept of power. Then okay lang 'yun. So it means that the end is justified by the means. Kahit na anong pamamaraan, kahit na may deception sa pamamaraan, but still the goal is the primary, what is this? The primary, that goal to stay in power. That is the focus, di ba? That is the focus. So, kahit na dinaya mo, as long as hindi ka natanggal sa kapangyarihan, then that is good as okay, di ba? Now, doon lang ito sa virtues, the skill and execution, di ba? So, doon naman sa fortune, or fortuna, luck and circumstances, ang endpoint niyan is adaptability. Ito namang dalawang ito, na lion or brute force at saka the facts, yung cunning deceit, babagsak naman siya sa secure statecraft. So, masisecure mo yung kapangyarihan mo, tapos papasok siya doon sa adaptability. So, tawag dito, magkakaroon ng fusion, yung magiging adaptable siya. So, pwede mo pala ma-manipulate yung luck or fortune or circumstances, pwede mo siya ma-manipulate sa pamamagitan ng the lion and the facts or brute force and deceit, no? Oh, 'di ba? Nako, wala tayong oras sa politika. Well, siguro we will have another episode para tapusin yung ating pinag-uusapan dito sa concept of power ni Niccolo Machiavelli at saka kung ano ba talaga yung relevance ng ni Machiavelli ng kanyang politika or the scholarly approach of the Machiavellianism. We have the so-called Machiavellianism that is being employed by our political actors. Sad to say, mga politika, wala na po tayong oras. Hanggang sa susunod na episode po. Paalam!